Hello class, welcome sa aton nga part 8 tutorial series sa aton nga Wokwi. Upload pa ako diya ka videos. And sa last ko nga tutorial, no, refactor naton ang LED sequence, third sequence. Now, ma-add kita sang LED diya. Patunay nga naga-function ng aton nga third sequence flexibility. Let's add an LED. Okay. Copy paste 1 kilo ohm. Dapat 220 ohms. Sige lang. Yadla kayo sa simulation. Pero kung naka 1 kilo ohm ni siya class, dim ni siya katama. Makirom na aktual. Pero isla naton ka 220 ohms. Why? Because this resistance enough ni siya para sa 3.3 volt supply sang ESP32 pakadto sa LED. Now, that's another tutorial sang electronics. But amo na siya may computation enough nga maprotektahan niya ang LED. I-change natin ang color. Okay. Copy paste resistor. Kada ko iyakan niya. Okay. Connect to ground. First LED. Then ang first LED naton butang nato sa pin number 14. Here it is. Okay. Pin number 14. Tinanaton nga ika number 7 ni LED. Butang nato ang ground. Then copy paste the resistor. Butang nato sa pin number 5. Okay. So, ang first LED na butang sa pin number 14. Ang last LED na butang sa pin number 5. Okay. Change ang aton nga LED 1. Instead of LED 1, 2 na ni siya. 3, 4, 5, and 6. Padakuan ang ito niya. Okay. Const int LED 1 is equals to pin number, nalipat na ako class 14. Then ang LED number 7, LED 7 is equals to pin number 5. Then maadla kita diya ka LED 6, LED 7. Now, alright. So, may 7 kita ka LEDs. Then, syempre, change naton diya kon pira ka bilog atong LEDs. 7. Tanaton di as argument para gamiton ni third sequence as the value of its LED count parameter. Now, imbis nga 2 kagina, no, ang values ng center, because 5 divided by 2 is equals to 2.5, then kin-cut off na ang 0.5, nahimo siya nga 2. Ang center na naton is 7 divided by 2 is equals to 3.5, then the center would be 3. So, center would be index 3. 0, 1, 2, 3. Alright. Let's run kung nagagana ang aton nga wave LED.
Kaya nag-change kita sa number of LEDs from 5 to 7. Oh, I don't know. Sa high lang siya. Mhm. Why not? Wala na siya nag-on diya sa 23. LED 6. I don't know why, class. Sometimes magamit makita sang artificial intelligence, no? Hindi tanan, no, masarangan naton. That's why dapat magamit kita do karon sang latest technology, which is ang AI chatbot, para ma-fix na ang aton nga bugs. Now, may warning man kag mga disadvantages man ang paggamit sang AI. Kag may advantages. Ang advantages niya is ma-fix niya lagi ang imo nga code sa mas madasig nga paagi. Let's say for example, kung naghihimo ikaw sang prototyping, mas madasig ang imo nga pag-ubra sang code. The disadvantage is kung wala mo siya gintun-an ang iya nga code nga ginhatag, so hindi mo siya maintindihan later if mag-add ikaw sang features sang functionality, and mas mabudlay mo siya maintindi if naga-rely ka 100% sa AI. That's why kung magamit kita sang AI, dapat tun-an man naton ang iya nga gina-spit out nga code. Now, pwede naton i-prompt. Let's say for example, gamitan naton sang ChatGPT. No? And let's say ask anything, no? Makita nyo na daya history ko, pero there's nothing wrong with my history, no? Why matakot may ginatago diyan. Now, can you fix my code in the third sequence? The LED 6 and 7 doesn't turn on and off for sequence. Depende man sa pag-prompt mo, kay ako hindi magitkot mag-English sa prompt, pero importante nga mas maintindihan, no, ni GPT ang imo nga prompt, no. Pero I am confident nga intindihan na daya. So let's enter and see kung ano ang problem, no. Yep, the issue is not the third sequence logic. The real bug is in setup. Now, mas importante, no, gid ang AI, because sometimes kita ngo as a programmer hindi naton makit-an kung dampi ang bug. So ang problem diri is wala nato na set sa digital sa setup as pin mode, no, ang 6 kag 7, because nakaset diya 5 lang gid. Dapat i-change nato, no, kay ang sa setup diri max is 5, dapat ma-declare kita sang separate num of LEDs, or for example underscore num of LEDs is equals to 7. And kung mag-change kita later, isa do lang i-change naton. Diya kita ma-change siya num of LEDs. At least mas convenient, no? Kung mag-ilis kita ka later sa 9 or 8, siya kita mag-ilis, no? So let's initialize to 7.
Now, kung i-rerun nato ang program, okay na siya. Ooh, close number of LEDs. Why was not declared? Okay. Kulang ako sang data type int. Mhm. Let's wait. Later lang ako mag-upgrade sa paid plan, No budget pa. Okay, awan na siya, 'di ba? Successfully nato naobra ang third sequence with the help of AI. That's why, gamit kamo ka AI kung nabudlayan dugid kamo mag-debug sa inyong program or para mas madasig ang inyo nga pag-fix sang code. Remember nga hindi kita dapat mag 100% rely sa AI, no? Gamiton naton sa mas efficient nga paagi. That's it for this video. Thank you for watching and I'll see you in the next one.